Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaksyon, opinion itong article sa GMA News Online. Dito, makikita na natin kung ano yung government post, yung bagong posisyon na ibibigay kay General Torre kung tatanggapin niya. May idea na ako. Ito, title, Marcos offered Torre anti-corruption post, says John Vic Rimulya. Take note anti-corruption. Basahin ko lang. President Marcos Jr. has offered former PNP Chief Police General Nicolas Torre III another position related to the government's anti-graft efforts, Interior Secretary Rimulya said on Wednesday. According to Maris Omali's exclusive report on 24 Oras, Rimulya stressed that he and the president had nothing personal against Torre, who was removed as PNP chief after a difference of opinion with the National Police Commission over the assignments of senior police officials. It has something to do, ito ang statement ng secretary. It has something to do with anti-corruption. So I am telling you, the president still really believes in General Torre. It is still enough that he be offered a position to fight corruption and to investigate corruption. So, ito pa. I think that shows you that a difference of opinion does not necessarily mean an end of a friendship, an end of a working relationship. It was just that. So, isummarize lang natin yung pagsibak, lumalabas na ang dahilan nga nakikita, iba pa yung hindi nakikita kasi may mga behind the scenes daw, sabi ni Senator Lacson. May mga misteryong pangyayari. Ang nakikita lang yung Napolcomisyo. Hindi gustong sumunod si General Torre sa gusto ng Napolcom, kaya sinibak siya. So nagkaiba lang sila ng pananaw, opinion na sinibak siya. Kaya lang, bilib pa rin sa kanya si Presidente, pati si Secretary Rimulya, ibig sabihin, bilib pa rin. So inofferan nila ng posisyon. So ito na, anti-corruption. So, panahon ni PRRD, merong PACC, Presidential Anti-Corruption Commission, na nakakagulat dahil yun ang unang executive order ng Pangulong Marcos, dinisolve niya. Ibig sabihin, wala sa priority niya ang paglaban sa korupsyon. Ngayon, after 3 years ng kanyang administrasyon yan ang isa sa pinakamalaking problema niya, nakita niya, corruption. Lalo-lalo na sa DPWH and other government agencies. So gusto niya ng labanan. Ngayon, bibigyan ng posisyon si General Torre parang anti-graft buster. Alam nga naman na sa ombudsman, hindi naman siya pwede sa ombudsman dahil anti-graft din sa ombudsman. Ay, sandali. Hindi naman siya abogado. Kasi pwede siya sa ombudsman mag-investigate. Kailang, usually, mga ganyan. So, posible, ombudsman, kailang. NBI, pwede rin. Kailang, hindi rin siya abogado. Kaya ang nakikita ko lang, baka lang opinion ko lang ito, baka ang Pangulo, mag-create siya ng another Presidential Anti-Corruption Commission or iba ng pangalan. At ang head, si General Torre. Ano sa tingin nyo? Ibabalik yung PACC, ibang pangalan lang. So, another creation. Kasi executive order lang yan Yung PACC panahon ni PRRD, na-abolish dahil sa executive order. So, baka ngayon, about to be signed na yung executive order, creating a specific body to investigate itong corruption issues, lalo na sa Yan ang nakikita ko. Now, kung ganyan ang mangyari,
we are now on the right direction. Kasi yung mga corruption sa flood control projects, DPWH ang gumagawa, wala akong tiwala. Ganon din ang kamara, mag-iimbestiga daw sila, hindi rin ako masyadong maniwala. Pwede doon sa Blue Ribbon. Kaya lang, mas maganda, maliban sa Blue Ribbon Committee, meron ding parallel investigation ang administration mismo. At ito na nga, sana mag-create ng Pangulo ng anti-graft body under the Office of the President para imbestigan ito, para, ayun, bagay na bagay si General Torre na mangulo ng, anong tawag mo dyan, commission, whatever, investigating body, independent. Bagay na bagay sa kanya. Kasi nga, nandun na yung image niya na palaban, walang sinasanto, trabaho lang. I like that. Of course, yung ginawa niya kay PRRD, hindi ko gusto yun. Huwag nating kalimutan yung ginawa niya kay PRRD. Mapapanagot siya doon kasi nasampahan na sila ng kaso sa ombudsman. Sana ang mapiling ombudsman yung patas para magkaroon ng hustisya yung ginawa nila kay PRRD. Okay, so, yun, hindi maganda yung ginawa niya kay PRRD. Kaya lang ngayon, dahil meron na siyang tapang, may pwedeng makatulong siya sa bayan. Para once and for all, kung hindi man totally ma-eliminate yung corruption sa DPWH flood control project, pag si General Torre ang mangungulo sa investigasyon, may kapupuntahan. The same thing kay General, kay Mayor Magalong. Nag-o-offer siya ng voluntary services niya na mangulo sa investigasyon. Ayaw man ng Pangulo. Baka ito na si General Torre ang ilalagay. So, another question dyan is, tatanggapin ba ni General Torre yung bagong posisyon? Yan ang wala pang sagot. Sa narinig ko sa mga pahayag niya kahapon, na nasa period pa siya ngayon, nagmumuni-muni pa, making a decision. Siguro sana maliwanagan siya kung anti-graft body ang kanyang posisyon, tanggapin. Kasi nakikita ko makakatulong siya sa ating bansa. Diyan siya magagamit para itong mga tiwali sa gobyerno may katapat na sila. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance. Nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. So, maing buntag na ako karon diri sa among kapihan kay mag-video mi.